Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Hebrews, chapter 12, verses 3 and 4. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niya ang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Ang krus at ang pakikipaglaban natin sa kasalanan. Ano kaya ang nararamdaman ng Diyos kung tayo po'y paulit-ulit na nagkakasala? So, alam niyo naman po sa Isaiah 59 verses 1 and 2, kung ano po ang naging epekto ng kasalanan sa ating buhay nung hindi pa tayo napo-born again. Ano po? Tayo po'y napahiwalay sa Diyos. Ano po? At malinaw din po, maski po tayo'y na-born again na, ang pagtanaw pa rin ng Diyos sa kasalanan ay kasalanan pa rin. Ang pagkakaiba lamang nga po ay this time, binayaran na ng Panginoong Hesus yung ating mga nagawang kasalanan. Ano po? At doon sa krus makikita po ninyo kung gaano po ang labis na pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya doon sa krus ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Doon sa krus makikita natin na finorsake ng Diyos yung kanyang sariling anak dahil sa ating mga kasalanan. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag nating babawan yung pangunawa natin pagdating sa kasalanan. Ang dami kong mga naririnig na ganito yung pananaw nila sa kasalanan. Ang sabi nila, karamihan, ito po yung naririnig ko, lahat naman nagkakamali. Tao lang tayo. Ano po, kapatid, kahit tao lang tayo, tinubos na tayo ng Panginoong Jesus at binigyan niya na tayo ng panibagong pagkatao. Yung iba naman sasabihin, ang mahalaga, save ka na. Si Lord na ang bahala. Yes, kapatid, kahit save ka na, lagi mong tatandaan, naririyan pa rin ang mga tukso. Kaya kailangan paglabanan mo. So, bibigyan ko po kayo ng ilang mga verses kung paano pa rin tinitignan ng Diyos yung ating mga kasalanan kahit tayo Christian na. Unang-una dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Tandaan niyo po, ang sinulatan po dito ni Pedro ay mga Kristiyano. Ang sabi niya, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So, ibig sabihin, mapagpasensya lang pala ang Diyos. Kaya baka inaakala nyo ini-ignore ng Lord yung ating mga kasalanan. Nagkakamali po kayo. Hinihintay niya pa rin na tayo ay magsisi kung tayo may ginagawang paulit-ulit na pagkakasala. Sa Hebrews chapter 6 verse 6, ang sabi po'y ganito, If they fall away, to be brought back to repentance because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Pagka nagkakasala tayo paulit-ulit, pinapahiya natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sana makita mo, kapatid, na ganun tinatanaw ng Diyos yung paulit-ulit mong pagkakasala. Ipinapahiya mo ang Panginoong Hesukristo. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. So dito malinaw ang Biblia. Nagsasabi si Apostle John, baka hindi ka totoong anak ng Diyos kung nagpapatuloy kang nagkakasala. Paulit-ulit mo itong ginagawa. Kasi malinaw po dyan, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. At dito sa Hebrews chapter 12 verse 4, sabi dyan, In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood. Yan yung binasa nating text kanina. Baka naman kapatid, kulang ka sa pakikipaglaban sa kasalanan, hinahayaan mo lang na matukso ka palagi gawin yung mga maling gawain dahil nasanay ka doon. Kapatid, lagi mong tatandaan sa Romans chapter 6 verse 6, ang sabi diyan, For we know that our old self was crucified with Him
so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Alam nyo, ang malinaw po diyang sinasabi ng Biblia. Tandaan nyo po yung mga salitang so that, doon daw po sa krus, namatay na yung ating lumang pagkatao kasama ng napako ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi diyan, so that we should no longer be slaves to sin. Ganon din yung sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. Again, nandiyan na naman yung mga salitang so that. Kaya namatay ang Panginoong Jesus sa krus para tayo maging malaya na sa kasalanan at mamuhay na sa katuwiran. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga, lalo na ngayong mahal na araw, laliman natin yung pagtanaw natin sa ating mga kasalanan. Alamin natin kung ano yung nararamdaman ng Diyos kapag paulit-ulit tayong nagkakasala. Salamat Panginoon sa mga paalalang ito. Alam ko po, marami ka na namang hinamon sa pamamagitan po ng iyong salita na pinag-aralan namin today. Ang dalangin ko po ay lubusang magsisi ang bawat isa sa amin. At sa pakikipaglaban namin sa kasalanan ay magtagumpay kami dahil yan ang dahilan kung bakit ka namatay sa krus, aming Panginoong Jesus. Salamat po sa mga katotohanan ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita.